Ano po mapapala ko sa inyo ngayon? Meron ba akong pakinabang sa inyo ngayong araw na ito? This is a present issue. Every single year, daan-daan ang namamatay sa rate ng rabies ng mga bata. Bakit tuloy-tuloy pa rin may namamatay? So kung ganon, especially dun sa rabies, inutil itong mga taga-DOH na ito. Sarap paglalatiguhin. Ito kasama sa RA 9482 Anti-Rabies Act of 2009, DOH Free Rabies Vaccines Treatment, o DOH yan. Bakit ka naghugas kamay, sir? Palibhasa, yan ay responsibility ng RITM. Wala na kayong pakialam ng mga opisyal sa DOH sa RITM. Ang tawag niyan, Poncio Pilato, in every sense of the word, hugas kamay. Ito mga namamatay ng mga bata dahil sa rabies every single year, buhay pa sana mga ito. At ito mga namamatay sa snake bites, buhay pa sana. At hanapin niyo po yung nurse na nag-injection na sinabing testing lang daw. Kung sino po yung naging, sulat mo ito, Yusek. Ito ho ay napakahalaga din. Tumikinalaman po doon sa snake bites and rabies. Very concerned po ako kasi itong mortality rate sa snake bites at saka sa rabies tumataas every year. And hindi ko alam kung anong ginagawa ng DOH tungkol dito. Ang rabies, kung tutuusin, it's 100% preventable, and yet every year hundreds ang namamatay, and karamihan, a big percentage of the victims are minors. So anong ginagawa na programa ng DOH para ma-address ito? But let's start with the snake bites. Sa Davao Regional Medical Center sa Tagum, meron hubang anti-venom? May video po tayo. May papakita po ako sa yung video. September 2023 nangyari po yan. 17 years old na si Rexan Lumayag. Nakagat po siya ng King Cobra. At dinala po siya sa Davao Regional Medical Center. 8 days po siya na-confine doon hanggang siya po ay namatay. So, meron ho bang Cobra anti-venom sa Davao? Pakisagot lang po, DOH, kasi kung meron, sana nabuhay pa yung bata kasi 8 days po siya na-confine at naghingalo at comatose. Mr. Chair, we'll just submit a report on this one because the one in charge is RITF that they were not invited in this meeting. Okay. Sino bang nakakaalam kung ano-ano mga lugar ang meron pong mga anti-venom? RITF po, Mr. Senator. RITM. They were not invited today. They were not invited today. Okay. Sa rabies, RITM pa rin? Yes, sir. Okay. Ano pong mapapala ko sa inyo ngayon? Meron ba akong pakinabang sa inyo ngayong araw na ito? Kasi kung wala akong pakinabang, alis na ako. But, kasi wala pala akong mapakinabangan sa inyo sa DOH. The invitation to receive was of the AIA and then the possible... Rabies Vaccines Treatment, DOH. So, wag mo ako ipasa sa Yusek. Anong pangalan niyo po, sir? Yusek Brado po. Ito kasama sa RA 9482 Anti-Rabies Act of 2009, DOH Free Rabies Vaccines Treatment, o DOH yan. Bakit ka naghugas kamay, sir? Unfortunately, it's only RITF who can answer that, Mr. Chair. Pero nandito sa RA 9482 na DOH ang itinuturo. Alright. So it's under DOH, but under the RITF. Okay. Sige. Para naman may pakinabang po kayo rito at hindi naman masayang oras ko. Actually, kanina meron akong hearing doon. Dumaan muna ako rito dahil this is a pressing issue. Every single year, daan-daan ang namamatay sa rate ng rabies ng mga bata. And every year, daan-daan ang namamatay sa kagat ng ahas. Okay, yung rabies preventable. Kasi you have several days na para ma-address yung issue kung agad-agad maagapan. Whereas yung sa pag-ahas, hours lamang.
So curious lang ako, Mr. Chair, na bakit tuloy-tuloy pa rin may namamatay. So kung ganon, especially dun sa rabies, inutil itong mga taga-DOH na ito. Sarap paglalatiguhin. Diba? Ano nangyayari? Bakit may namamatay? Pagdating dun sa educational program, meron ba kang tie-up ang DOH sa mga eskwelahan para islagay ito? Ilagay sa curriculum? Mailagay sa curriculum? In fact, ito na nga, inclusion of rabies program in elementary curriculum, kinder to grade 10. Ito ba'y na-implement? Pupunta ba yung mga taga-DOH sa mga eskwelahan para advisean yung mga bata, yung mga guro especially? Kasi karamihan sa mga bata, Mr. Chair, nakakagat sila ng aso, hindi nagsasabi sa mga magulang dahil natatakot, baka paluin, baka pagalitan. So dito papasok yung school. So siguro yung school gagawa ng mga programa para mapagsabihin yung mga bata na huwag matakot at kapag kayo kinagat ng aso, agad-agad magsumbong kayo sa amin kung hindi kayo makapagsumbong sa mga magulang, then it would have been prevented those fatalities na umaabot by the hundreds, Mr. Chair. And nakakasakit dahil mga bata to na this could have been prevented kung maaga pa yung ating mga otoridad. Kasama na rito yung DOH. Now, kung ituturo nyo ko sa RITM, dapat meron kayong close coordination sa RITM para ma-ensure next time wala na talagang dapat batang mamatay. Kasi majority of these fatalities, Mr. Chair, hundreds to 354 rabies death. And 100% pa siguro, baka hindi lang to majority, baka 100% kasi mga bata. Or maybe siguro may mga matatanda rito na gumagamit nila mga herbal na hindi naman mabisa yung kung tutusin, yung mga bawang-bawang, kung ano naman nilalagay sa mga paa, down. Let's say, majority dito ay mga bata. Now, this could have been prevented. Kaya nga, nakakasakit damdamin, Mr. Chair, napakaraming taon na tuloy-tuloy pa rin may namamatay. Dapat wala nang mamatay na batang Pilipino dahil sa rabies. Senator Tulfo, 100% po ang mortality pagka nagkaroon kayo ng rabies. Di ko kayo mabubuhay po. So, kunyari po, nakagat kayo ng aso at nakatakas yung aso at may rabies po, 100% po mamamatay po yun. Sorry, Doc. That's not what I meant. Ang ibig sabihin, kapag nakagat ka ng aso, regardless kung may rabies o wala yan at hindi mo kilaling aso, pag ikaw ay isang matanda, yes, tulad nangyari nito sa misis ko, agad-agad pumunta sa ospital. Agree, sir. Nagpa-inject. Dapat ma-inject. Exactly. Hindi mo na, sir, hihintayin, sir, yung observation time. There's no such thing as 100% mamamatay kapag rabies. I don't believe. I'm sorry, I disagree with you. Sir, tama po kayo, sir. Sorry, Doc. Preventable ang rabies. Doc, excuse me. Excuse me, Doc. Preventable ang rabies. Preventable yung kapag nakagat ka at may rabies yun, pumunta ka agad sa ospital, nagpa-inject ka, masisave ka. That's what I meant. Right? Yung mga matatanda na namamatay doon dahil gumagamit ng herbal, pupunta sa mga albularyo, hanggang sa mamatay. Tama po, pero sir. 100% ang pag nakagat ka ng aso at may rabies, preventable yan kung pumunta ka lang on time sa pagamutan. Ang question dito to USEC, no? Pakisagot lang. Though sabi nyo iba ang RITM, but it is still under the Department of Health. Pakisagot lang po yung tanong ni Senator Tulfo. Ako, taga Davao rin po ako. Yung Davao Regional Hospital sa Tagum po yun. It's a DOH hospital. Dapat po kumpleto yung pasilidad nila. At ito yung regional hospital na yan, isa yan sa paglalagyan rin po ng mga specialty center natin. So dapat po ikumpleto ito, including Southern Philippines Medical Center, itong sa Davao City. Iba po itong sa Tagum, Davao del Norte po ito, DOH Hospital, malaking hospital po ito na sinusuportahan rin po natin, at yung Southern Philippines Medical Center. Yun lang po ang concern ni Senator Tulfo na masagot nyo rin po sana kahit na wala rito ang RITM. Okay, Mr. Chair, also may dagdag ko. USEC Bravo, ano yung katungkulan mo sa DOH? USEC ka ng ano? I'm in charge for admin and finance. Okay, so admin. Kasi ganito po yan USEC. Every year, may namamatay dahil sa rabies. May namamatay dahil sa nakagat ng ahas.
taon-taon yan. At least under po sa inyo yung RITM, sa hindi ba kayo nagkakaroon ng annual meeting or quarterly meeting, lahat ng departamento, tatawagin nyo atensyon, o halimbawa si DOH Secretary, o dear RITM, bakit hanggang ngayon, taon-taon, for so many years, may namamatay na sa rabies na hindi dapat preventable to. Ganon dapat kayo mag-isip. Kasi kung ganon kayo mag-isip, wala na sana mamamatay dahil sa rabies. So, palibasa, yan ay responsibilidad ng RITM, wala na kayong pakialam ng mga opisyal sa DOH sa RITM. Ang tawag yan, Poncio Pilato, in every sense of the word, hugas kamay. Responsibilidad niyo po yun. Na-checkin niyo bawat departamento ninyo kung ano yung performance nila. Wala ba kayong ginagawang performance ratings sa bawat departamento ng DOH? Sir, ang dami namamatay. At saka bata, sir, yung mga bata ang namamatay dito. Yun po nakakasama ng kalooban. Na which is 100% preventable kung naagapan lamang. Tulad nito sa snake bites, itong bata na taga Davao, for 8 days nagmamakaawa yung kanyang mga kamag-anak, magulang, that please tulungan siya. At ano mo nangyari? Yusek, in-injectionan siya. Kung ano man yung in-injection ng nurse, tinanong ng mga kamag-anak, ano yan? Ito'y testing lamang. Testing what? For 8 days, naghihingalo, nagsasuffer yung bata. Now, don't tell me walang anti-venom sa buong Davao province. I won't believe. Unless kung sabihin mo wala po, din papaya kayo. Yung 8 days na yon, Mr. Chair, mas kinala sabihin pa natin Manila pa, manggagaling pa sa DOH mismo, kaya pa yun, mag-airplane, 8 days. Naging papaya kayo dito. Kayo ang responsible kaya namatay itong tao ito. I will hold all of you responsible dyan sa DOH noong 2023 kung sino mo nakaupo dyan mula sa taas hanggang baba sa RITM. I will hold all of you responsible. Rafi, yung itong DOH hospital sa Tagum, malaking hospital po ito. Dapat kompleto po ito. Hindi po ito maliit na hospital. Regional hospital nga po ito. I agree with Senator Tulfo na dapat kumpleto kagad at matugunan. Ready kagad yung mga gamot. No? Ito Mr. Chair, meron 10 daw na issue. Kahit na sabihin natin na gamit niyan 10. For 8 days, pwede naman kayo kumuha sa mga karatig probinsya na meron. Pwede naman kayo umorder sa Manila. Ilipad through the airplane. Meron naman everyday na biyahe. Na aeroplano, Manila to Davao. Sa susunod na hearing siguro, Mr. Chair, gusto ko rito ma-invite itong mga taga-RITM. Dahil lumilito ang Mr. Chair, napaka-saksaka ng inutil itong mga taga-RITM to. I'm sorry, hindi lang inutil, mga stupido pa. Dahil kapag hindi, kung ginagawa ng trabaho nila, meron. Ito mga namamatay ng mga bata dahil sa rabies every single year, buhay pa sana mga ito. At ito mga namamatay sa snake bites, buhay pa sana. Tulad na lang itong binanggit ko na taga Tagum, Davao. Si Rexan Lumayag, 17 years old. 8 days nagsuffer siya. Then kung ganon, pagalitan nyo itong Davao Regional Medical Center. O maaari siguro hindi kasalanan ng DOH, baka naging tanga rin itong mga taga Davao Regional Medical Center, hindi nagsalita, hindi nagsumbong sa DOH. At hanapin niyo po yung nurse na nag-injection na sinabing testing lang daw. Kung sino po yung naging, sulat mo ito, Yusek, sulat mo kung sino yung attending physician. Kasi kung totoo yung sinabi ng magulang, nakausap mismo ng staff ko yung magulang, o relatives, dapat yung mag-i-injection, hindi nurse, dapat ang mag-injection, doktor mismo. At ang sinabi pa raw, testing lamang ito. Anong testing? Basta testing lamang. Yun po mismo galing sa kamag-anak. Imbestigahan niyo po ito.